So hey guys, what's up? So for today's video, ang gagawin naman natin is mag-install tayo ng custom ROM Lineage OS sa Samsung Galaxy J2 Prime. So before anything else, ayan, kailangan nyo i-download muna yan, Lineage OS for Samsung J2 Prime. Lalagay ko yung link dyan sa baba, kaya mag-alala. Yan, hindi ko kasi naipakita kung paano siya i-download, so ilalagay ko yung link dyan sa baba. Lahat ng kailangan nyo sa video na ito is nasa link sa baba. Link down the description. So next naman is punta kayo sa settings, punta kayo sa about device. Pinaka-importante na alamin nyo again ang model number. Like for example, yan ang phone SMJ532F. Yan yung model ng J2 Prime na i-installan natin ng custom firmware. At wag kayong mag-alala, kapag kasi na-installan nyo na siya ng custom firmware, pwede nyo itong i-restore back sa original firmware. Ayan, J532F, TWRP. Next yun, TWRP recovery. Familiar na kayo dyan from our previous video. Yan, again, hindi kasi kagana hindi nyo may install ang custom firmware kapag Android recovery naka-install sa mga cellphone nyo. So, yan. So, ilalagay ko yung link dyan sa baba. So, pinapakita ko lang kung gaano kahirap maghanap ng TWRP for specific model ng cellphone. So, ganyan kahirap. Pero, maglalagay na ako ng link para isang click nyo na lang. Ayan, yan pala yung TWRP. Yan, Samsung SMJ532F. So, yan ang kailangan natin. So, yan. TAR ang i-download natin, wag yung IMG. Ayan, .TAR ang kailangan natin. Yan, and click download. So, mabilis lang yan. Yan. So, hintayin nyo lang na matapos yung download. So, katulad yan. Hintayin nyo lang. So, next naman na download nyo is yung Odin file. Wait lang. Tanggalin muna natin. Yung Odin file, again, ito yung tool para ma-flash natin yung custom recovery or yung TWRP recovery. Ayan. Lalagay ko yung link dyan sa baba. Again, kahit anong version ng Odin, pero ang nakasanayan ko kasi is 3.0.9, so mag-i-stick na lang ako doon. Pero kahit saan dyan, kung saan kayo komportable. Ayan, kapag na-download nyo na, ayan. So, bali 3 lang. So, lastly, yung GApps. Again, ang purpose ng GApps is Google Apps to get a Google Play Store functionality. So, yun yung ano niya. Since Lineage OS 14.1 yung dinownload ko, meaning to say Nougat yun. Ayan, ARM64 siya. And Nougat. 7.1 Nougat. So, next naman is Pico ang to bare minimum of get Google Play functionality. So, yung iba, stuck yung pinipili, pero mag-stick na ako sa Pico since makamaghang yung phone. So, yun. So, hintayin nyo lang matapos yung download ng GApps. Yan. Hintayin nyo lang. So, yan. So, tapos na yung 4 na yan. So, punta na tayo sa File Manager. So, sa File Manager, yan 4 na yan dapat na makikita. Mag-create tayo ng folder kasi yung dalawa dyan, yung GApps and yung Lineage firmware is ililipat natin sa SD card mamaya ng phone. Ayan. Ilagay ko muna siya sa folder para hindi malito. Ayan. Transfer to phone. Ililipat natin mamaya yan sa phone once na na-install na natin TWRP recovery. Ayan. Transfer to phone. Next naman i-extract natin yung Odin 3.0.9.zip. Yan. I-extract natin siya. Then, once na na-extract na, i-run natin yung Odin 3.09. So, ganyan lang siya. Yan, BL, AP, and CP, CSC. Yan, i-shutdown nyo lang yung phone. Hindi sa akin yung phone, so bawal magkamali, no? Ayan. And, download mode, so volume down, power button, and home button ng sabay-sabay. Ganyan, sabay-sabay siyang pindutin. And kapag lumabas na yan, ayan, ipa-plug in nyo na siya sa computer nyo. So yan, and click nyo yung volume up to continue. And wait lang. So yan, so downloading. So yan, so once na nandiyan na, dapat madedetect na siya ng computer na added. Pag walang added, again, may problem with the procedure. And click yung AP and TWRP. And since added na yon, pwede nang i-click yung start button.
So, dapat reset ang lalabas. Kapag fail, meaning to say may mali sa procedure, ulitin. Pero since reset naman yan, yung sabihin success yung procedure. Ayan. So, since na success na siya, next naman is volume up, lock button, and power button at the same time. So, yan. Volume up, power button, and home button. So, dapat lalabas siya, set warranty bit, and ayan na yung TeamWin, yung TWRP recovery mode. So, yun. Next naman is i-reboot nyo muna yung device para makita nyo kung gumagana ba talaga yung recovery mode and walang failure. So, yan. So, hintayin nyo mag-boot up yung device and ililipat na natin kung yung mga file na na-download natin. So, balik tayo dito sa laptop. Yan. Pwede na nating i-delete yung Odin and yung TWRP para hindi na kayo malito. Mag-focus na tayo dito sa dalawang ita-transfer natin into an SD card. So, in this J2 Prime, since 8GB lang ang internal storage nito, so isasuggest ko na kailangan talaga ng memory card. No? Yan. I-connect nyo yung phone sa PC and click nyo yung allow. Yan. Allow access to media. Click nyo yung allow. Then, nililipat nyo yung dalawang yan sa SD card ng phone. Yan, nililipat nyo siya sa SD card ng phone. Yan, transfer files. Hindi kasi nagfo-focus yung camera. Ayan, J2 Prime. Yan, card. So, punta kayo sa downloads. Yan, dalawang yan. I-move nyo yan sa SD card. Ayan. Card. I-move nyo dyan. SD card. Paste. So, medyo matagal yan. It depends sa SD card. So, itong SD card na to is hindi siya mabilis for transferring. Ayan. So, hintayin nyo lang na matapos. Ang mali ko dito, parang hindi ko ata na fast forward. Pero, wait lang. Hintayin lang natin na matapos. So, yan. So, fast forward na natin. So, yan, nandun na yung Lineage OS. So, yan. So, hintayin natin. Dapat pala, fast forward ko na lang, no? Pero okay din na umabot siya ng 10 minutes para maganda sana. And para makita nyo rin kung gaano katagal mag-transfer. Lalo pag SD card. At ang hirap din kapag hindi ko ginamit yung tripod. So, yan. Na-transfer na natin. So, before natin i-shutdown yung phone, i-make sure muna natin na nasa file manager yung dalawang na-download natin. Ayan. Punta tayo sa internal storage. Ay, sa SD card pala, sorry. Tapos, make sure nyo na nandiyan yung dalawa na na-download. Next naman is pwede na natin siyang i-shutdown. So, next naman, pagsasabay naman natin na pindutin is yung volume up, home button, and yung lock button. And volume up, lock button, and home button. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Volume up, lock button, and home button ang sabay-sabay. So, yan. Huwag nyo agad i-release. Hintayin na lumabas yung set warranty bit kernel sa taas. Ayan. So, hintayin nyo lang na lumabas yan. So, kapag lumabas yan, wag nyo i-install agad. So, meron muna kayong mga iwa-wipe. Yan. Click nyo yung wipe and advance. And iselect nyo lahat except sa micro SD card. Yan. Iwa-wipe nyo yan lahat except sa micro SD card. So, kapag nagawa nyo na yun, pwede na tayo mag-install. Ang unang-una natin i-install yan, select storage muna, micro SD card. Yan. Yan ang micro SD card. Yan. Tapos, unang yung install yung Lineage 14.1. So, yan, hintayin nyo siya na ma-install. Hintayin nyo siya na ma-install. Yan, this may takes up to 10 minutes. 10 minutes yan to be exact. Fast forward ko lang kasi para mabilis. So, yun. Hintayin lang. So, hindi ko na kinat yung video na to para makita nyo rin kung gaano siya katagal. And, ayun. Hintayin nyo lang. Ayan. So, i-wait nyo lang siya na mag-success. And, after nyan, hindi pa tapos. So, next yun na yung gaps. Ayan. Next yun na install agad yung gaps. Ayan. Open gaps. Ayan. Once natapos na yun, automatic na siya magre-reboot. So, yan. So, yan na yung logo na Lineage OS. So, ganun na siya kasimple. So, again, lahat ng kailangan yung mga firmware links is nasa description box lang. So, hindi na kayo mahirapan. So, yan na yung Lineage OS. So, i-set up muna natin siya para makita natin talaga kung perfectly working ba talaga yung firmware na na-download natin. So, yan. I-set up muna natin yung phone.
Yan, date and time. Hindi kasi nakafocus yung camera, kakainis. Pero okay lang yan. Yan, set up muna natin siya. So, mamaya na yan. Yan, check. So, yan. So, start na. So, yan na yung phone. So, success siya. So, yan. So, thank you so much for watching this video.